mo kakasya ba yung 64 pesos sa isang araw? Hindi. Mahal ang bilihin. Mahal lahat, mahal ang bigas. Paano magkakasining magkano ang kilo ng bigas, wala pang ulam. Yung halaga kasi ng pera ngayon, wala na dahil sa taas na rin ng bilihin. Ang ulam namin sa isang araw, 500. Wala pa yung bigas ko. The National Economic and Development Authority, or NEDA, is the primary body of the government of the Philippines responsible for the socio-economic pillar. It is highly respected as the country's focal agency on macroeconomic policy and forecasting analysis. With these in mind, should it be their primary job to assess the needs of their people, applicable for the present times? Panahon ko pa panahon pa ni Senyor Marcos yun. Yung tatay pa ni Bongbong Marcos, ang panahon noon, nung panahon na yun, na panahon ko pa, ng bata pa ako. Ang karne noon, 5 piso, hindi kayang ubusin ng isang pamilya. Halagang 5 pisong karne. Mga 2 kilo na yan, 3 kilo, ganun. Karning baboy. Yung bangus naman, tumpok-tumpok lang noon. 5 piso isang tumpok. Kaya ang 100 noon, hindi mo kayang kargahin yung halagang 100 pag namili ka sa palengke. Noong panahon ni Marcos. Kasi ang palay noon, 25 pesos isang sako. Oh, kaya mo kayang kargahin yun. 4 na sako yun, 100. Oh. Kung ngayon po kaya, Ngayon, ang 100 mo ngayon, mabibili mo na lang kalahating kilong kalahating kilong bigas at saka 1/4 siguro nga 1/4 na isda. Oh. yung bigas po ngayon, 50, 64. 60. Oh. Yung binibili kong bigas, 57, isang kilo. Mahirap po ba? Yung ngayon, yung budget niyo po ngayon? Parang tingin ko para parehas lang noon. Kasi noon, mura ang bilihin, hirap naman hanapin ang pera. Ngayon, mahal ang bilihin, madali naman hanapin ang pera ngayon. Kasi kung magtanim ka lang ngayon, konting gulay-gulay lang, magbenta ka, may pera ka na. Ay noon kasi, napakahirap hanapin ang pera. Alam mo noon, nag-aarawan ako ng trabaho, 50 centavos ang araw ko. Oo, ang kinikita ko sa isang araw. Sa tingin niyo po, kakasya ba ang 64 pesos sa tatlong kainan? Sa isang araw. Ay hindi ho. Malabong kakasya yun. Ang 60 pesos sa isang araw, hindi kasya. At times when practicality coincides with unfair treatment from the bodies of the government, it is necessary for people to voice out what they think is right. Ironically, high chairs themselves are supposed to be the primary people to lead the economy in unison. Nung panahon ko, ako'y 66 na, yung 100 pesos marami pang nabibili. May rice na, may ulam na. Pero ngayon, isang kainan yung 100 pesos kulang yun. Isang kainan mo sa Jollibee, 135. O saan ka pa? Mahal ang bilihin ngayon. Nagugulat nga ako sa NEDA, 64 pesos. Kulang pa yung pumasahe, NEDA. Ano ba kayo, natutulog sa kangkungan? Maling-mali ang desisyon nyo. Kung sa tingin niyo po, magkano po ba ang nagagastos niyo sa isang araw? Ako Isang tao? sa isang tao, 300 plus. Isang araw yun. Almusal, breakfast, dinner. Ang lunch ko, 100, almost 150. Ang breakfast ko, almost 100. Dinner, fasting pa yun, 100. Di ba kano na lahat yun? 600 na yun. Isang araw. Kasi ang sinasabi po nila, kaya daw po ng 21 pesos sa isang kainan. Kalukuhan yan, kahit 321, hindi kasya yan. Anong uulamin? Asin? Grabe. Asin lang, at saka 20 pesos na kanin. That is only lunch na. Isang 20 pesos na kanin, at saka yung piso, yung tip. Wala nang ulam. Kalukuhan sila, oy. Maling-mali ang kaninyong desisyon, pinapahirapan nyo ang tao. Mahal-mahal ang bilihin niya, sasabihin niyo 21 pesos. Sino bang nagde-design ng 21 pesos niya? Tanungin niyo ang tao,
Walang mag-agree dyan sa inyong 21 pesos na yan. Walang ma-agree. Kayo lang ang nakikinabang kasi kayo malaki ang sweldo. How about the poor Filipino people? Sige nga, aber. Ang dami ang namamali mo sa kalsada, bata, matanda. Buntis o hindi buntis, andun sila lahat, nangangalimos. Bakit tatanungin ko, bakit po kayo namamalimos? Wala po kaming makain, yung kinikita ng asawa ko, kulang. O sabi, kulang. Para lang yung sa bata, yung 21 pesos, kulang pa nga yun dahil ang bata makasipag bumili ng chicherya. Hindi pa nga po healthy yung ganun. Hindi pa healthy ngayon kasi yun lang ang kayang abutin ng pera eh. Yung 5 pisong chicherya. Maling-mali kayo, Neda. Kung kayo man ang nagpo-provoke ng ganyang 21 pesos, maling-mali. Kahit sinong tanongin ninyo, miski bata, hindi papayag. In the future, conclusions such as this must be revised first. Forming an inclusive one is not an exhausting thing to do so, especially if we are truly passionate when it comes to our people. The Philippines, a developing country, is in the brink of a crisis in various aspects, but it shouldn't be a hard task to give empathy to everyone, because in this place where efficiency lies in the scavenging factors that Filipinos can do, one thing is for sure: they will always prioritize their survival.